Ayan. Hi guys, good evening. Welcome to YouTube and you are in the Seaman Discarded channel. Sa hapon po ito guys, ang content natin is pinapamagatang magkano nga ba ang sinasahod ng mga marino sa loob ng barko. Okay, ito. Madalian lang to guys ha, kasi paggabi na rin at ako'y uwi na. Nandito ako ngayon sa opisina kung saan nag-report ako para sa aking visa. So, once again, nandito ako sa opisina ng Magsaysay. So, magkano nga ba ang sinasahod ng mga marino sa loob ng barko? Okay, guys, ang sinasahod ng mga marino sa loob ng barko, depende yan sa posisyon. Okay? Ito ay general na sasabihin ko mapa-cargo man or mapa-passenger cruise ship. Okay? At ito ay mayroon tayong tinatawag na rules and regulations sa loob ng barko na hindi ko pwedeng sabihin kung magkano talaga ang sinasahod ko. Dahil bawal yun, baka mawalan tayo ng trabaho. Pero, bibigyan ko kayo ng idea or tips, okay, kung paano or kung magkano nga ba ang sinasahod ng mga marino. Okay? Ang pinaka-minimum average, guys, na sinasahod ng mga marino, okay, sasabihin ko na is siguro mas mataas pa sa manager ng bangko. Ang pinaka-minimum na sahod ng mga marino. Sabihin na natin kung sakaling nagsasahod ang mga manager ng bangko ng mga 35,000 o 40,000, ang marino guys, ang minimum niya mas mataas pa dyan. Okay? So nasabi ko nga, hindi ako pwedeng magbanggit ng kung magkano yung sinasahod ko dahil meron kaming rules na sinusunod dahil baka mawalan tayo ng trabaho dyan. So, ang pinaka-maximum na sinasahod ng mga marino guys is meron dyan nagsasahod ng 500,000. Okay, so depende nga sa posisyon nyo. So merong nagsasahod ng 60,000 to 70,000 and then meron din nagsasahod ng mga 400,000 to 500,000 in a month. So depende sa posisyon, mapa-cargo man or mapa-passenger cruise ship. So sa video ito guys, okay, at least kayong mga baguhan, kayong mga newly hired crew, or sa mga nagbabalak pa lang ng barko at gustong malaman kung magkano nga ba ang sinasahod ng marino guys, mataas siya. Times 2 or times 3 sa sinasahod dito ng mga managers dito sa Pilipinas. Okay? So, kung ikaw ay gusto mong magbarko, gusto mong magmarino, at tingin mo qualified ka, then go. Huwag mo nang sayangin ang bawat panahon na dadaan. Okay? So, ano pa bang advice ko lang Advice ko lang. So, mag-ano rin kayo, pumunta ka sa agency, kung may mga alam kang agency like RCCL, Magsaysay, UPL, or else sa mga ex-crew, magtanong-tanong ka kung magkano nga bang sasahod. Pero, lalo na sa mga baguhan huwag ka munang aakyat ng barko dahil sa sahod lang. Okay? Aakyat ka ng barko dahil, ito yung gusto mo mag-grow yung career mo at saka gusto mong ma-explore ang mundo, gusto mong maranasan ang mga bagay na hindi mo pa naranasan sa iyong buhay. Okay? So, ano pa ba? At saka aakyat ka ng barko, syempre, para hindi lamang matupad ang pangarap mo, kundi matupad din ang pangarap ng iyong pamilya. Okay? Dahil isa naman sa dahilan talaga kung ba tayo magbabarko is para naman talaga sa pamilya natin, para makatulong tayo, matulungan natin sila. Okay? Kasi sinuwerte tayo, binayaan tayo ng ganitong kapalaran, so tulungan din natin ang ating mga kapamilya. Okay? So once again, and I repeat, ang sinasahod ng mga marino is mataas siya guys, malaki. Okay? Mas mataas pa dito sa manager ng bangko ng Pilipinas. Okay? At saka mayroon dyan na nagsasahod din ng 400,000 to 500,000 in a month. Pero hindi yan guys 1 year, 2 years contract Lumalaban kami by 6 months, 7 months, 8 months contract. Okay? So, nakapagbigay ito ng idea sa inyo, sa mga curious dyan, kung magkano nga ba ang sinasahod ng marino sa loob ng kanyang kontrata. Okay? So, sa kabuuan, sa marino, malaki talaga ang sahod ng marino. So, pero hindi ibig sabihin na sa mga kapamilya namin, sa mga kaibigan namin, mga kalatis dyan, hindi ibig sabihin na abusuhin nyo na kami dahil hindi naman kami for life na titira sa barko. Kami ay titira doon
For how many months? Excuse, for only 6 months, 7 months, 8 months lamang. Okay? So once again guys, you are in the Simon Discarte channel. Thank you for watching, and please, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, huwag kalimutan guys to share, like, and subscribe. Thank you. And kapag ikaw naman ay nasa barko, mag-ingat ka lagi at magdasal ka. At kung ikaw naman ay newly hired crew, huwag kang give up. Kung feeling mo na gusto mo nang sumuko, huwag kang sumuko. Okay? Dahil talo pag sumuko ka. Okay? So sa pagbabarko talaga, nandun talaga yung kailangan malakas ang loob mo. Okay, magdasal ka lang, ilagi mong isama ang Diyos sa buhay pagbabarko mo o sa buhay marino mo. Okay, so once again, learn from the ex-crew, and kung ikaw gusto mo maging marino at tingin mo qualified ka, then go! Ano pa ang inantay mo? So once again, you are in the Simon Discarte channel. My name is Maricel, and God bless you. Bon voyage mga kabaro!